gabing ito. Let's pray. Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na ito at sama-sama muli kami na matututo ng mga aral para sa enhancement po ng ministry na ipinagkatiwala niyo po sa amin, ang music ministry. Panalangin namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng magandang panahon, tulungan niyo po kami, O Diyos, upang maganda ang reception ng internet ng bawat isa, O Diyos, at ma-maximize namin ang aming pag-aaral sa gabing ito. Salamat, O Diyos, pinagkakatiwala namin ang lahat ng aspeto ng aming pag-aaral sa gabing ito at ikaw lamang ang mapapapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Sige po. Feel free to open your camera if you wish. Pero kung hindi possible ay okay lang po. Pero kung possible po ay mas okay po na naka-open sana po. Ayun. Sige. Open ka lang po yung ating alright. Slideshow. Let me share. Pa-notify po ako kung nakikita nyo ang ating screen. Yan. Pero syempre, bago tayo mag-start sa ating lesson, ay gusto ko lang pong humingi ng pasensya dahil na-delay yung ating mga klase, yung ibang subject ay tapos na nila. Tayo ay mayroon pa tayong 3 sessions. Okay, pero gagawin natin siya na interactive na lang, hindi na natin mai-discuss yung mga ibang lessons para move tayo sa ibang subject at gagraduate tayo lahat sa June. Yeah. So, pwede pang humabol yung mga kapatid natin na hindi pa naka-enroll sa subject na ito. You may encourage them to join para makapagtapos tayo by June. Okay? And of course, I will not be requiring you for your final exam, pero mayroon tayong documentation na gagawin. Ibibigay ko na po mamaya after ng ating lesson para mas mahaba yung time na magamit ninyo for preparation ng inyong requirement. For the midterms, mayroon lamang pong mga questionnaires, sort of parang evaluation lang siya for the midterm requirement, and for the finals ay yung documentation po, which I will be discussing later on. Okay, sige, pa-heart react naman po if you are ready to dive in sa ating lesson sa gabi ito. Ayan, thank you Sir Roldan, Sir John Paul, ayan. Sir Mark, and the rest of the group. Okay, so ang topic natin ngayon ay primarily ay bass. Pero, ang specific topic natin is yung coordination ng bass guitar to the drums. So, mayroon tayong separate na lesson for the drums. That would be the other week. Kasi next week ay yung guitar. And then last is yung drums. And the remaining sessions ay ibibigay ko na lang po sa inyo as modular. Meron lang kayong mga questionnaires na sasagutan po doon. Then tapos na tayo and we move on to the next subject. Alright, so the rhythmic foundation of worship. This is a practical guide for drummers and bass players on using musical dynamics to serve the spirit and the song in worship settings. Ang keyword natin dito is the dynamics. Pag sinabi nating dynamics in music, yan po yung kung gaano kalakas at kung gaano kahina ang certain part of a song. Kasi doon po sa ating kanta ay meron pong kwento, merong dynamic story. Hindi kailangang soft lagi, hindi kailangang malakas lagi. So, meron siyang fluctuation of dynamics. Merong part na mahina, merong mas mahina, katamtaman, malakas, sobrang lakas. Ayun. At itong rhythmic foundation, dahil si bass at saka si drums ang gumagawa ng rhythm,
Sila po yung nagki-create ng rhythm natin sa music. So, they are in partners. Okay. Ito po ay perspective ng author kung saan ko po kinuha itong lesson natin for tonight. Yan, ito yung perspective niya. As a contemporary Sunday morning worship musician with decades of experience, I've served alongside a wide variety of worship leaders, each with their unique style and temperament. These experiences have taught me countless lessons. My primary instruments are drums and bass guitar, but I also play piano, keys, and both acoustic and electric guitar. Since marami ng band ang nakasama, marami mga musicians na, iba-iba yung taste ng bawat musikero, pero itong mga lessons na ituturo sa atin, ay ito yung parang rule of thumb, kumbaga naging common denominator among all the different musicians na nakasama ng ating author. One consistent challenge I've seen across worship team is a lack of understanding around dynamics, especially among rhythm section players. Yan, isa daw ang common na mistake sa mga musicians. Not necessarily na malaking mistake, pero sabi diyan consistent challenge, okay? Hindi naman siya mistake na parang magiging crime na ano, pero yun yung common denominator na napansin niya sa lahat ng mga teams na nakasama niya. So this guide offers a simple, practical framework for drummers and bass players to apply musical dynamics in service to the song and the spirit. Okay. Hindi natin pag-aaralan yung mga techniques in depth ng bass guitar. Okay? Hindi natin mapag-aaralan kung paano ang slap, mga tapping, kasi that's for the other section of subject. Other subject po yun. Ano? Kasi ang tumbok natin dito is worship band skills, instrumental proficiency and worship band skills. So, in context of the band, iba rin po yung instrumental proficiency na stand-alone lang na course. I mean, yun po sa mga tutorials or one-on-one lesson for a certain instrument. Pero at the latter part of our session tonight, may mga demonstrations of those skills. Yan, may mga demo. At yung magde-demo sa atin is one of my bandmates, one of our bassists doon sa Tune Up for Jesus. Okay. So note, these are not hard rules. Music is fluid. Pag sinabi natin music is fluid, depende kung saan container mo siya ilalagay. Yan. It determines the shape of the fluid. Depende sa container. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang perspective ng mga musicians. Okay? Yan. Depende. Kasi may mga musicians na gusto talaga nila sobrang malakas ang low frequency nila. Mayroon namang iba na very subtle lang. Ganon. Pero these are the common denominator na pwede nating pagkasunduan. Iba-iba man ang ating genre, style, iba-iba man ang ating kultura sa ating mga churches, but these are common grounds kung saan tayo magkakasundo. Shared language of dynamics helps worship teams play more cohesively. Alright. So, the rhythm section, a team within the team. Dahil ang team, it composes of all the musical instruments, the instrumentalists and the singers, and the background vocalists and the lead singers. Pero mayroon pang team within the team. So, mayroon pang collaboration ang bassist at saka yung drummer. Yan, mayroong partnership na nangyayari. Sabi yan, in contemporary worship, drums and bass form a musical partnership. They are the foundation of the band, the glue that holds everything together. So, kung may partnership ang bass at saka guitar, may partnership din yung mga guitar at saka keyboard natin. Kasi they have to be the same chords. Hindi pwedeng naka-A major yung keyboard, naka-A diminish yung guitar. Hindi pwedeng ganon. So, mayroon ding partnership na nangyayari. And same goes with the singers. Hindi pwedeng nasa verse 1 si lead singer, nasa bridge na si background vocalist. Yan.
So, ang tinuturo po sa atin ay yung partnership ng bass players and the drummer. Yan. More often, yung kick ng drums, yun po yung groove or yun po yung pattern ng bass guitar. More often. Bakit more often? Kasi hindi laging 100% na sumusunod si bass guitar. Hindi laging parehas sila ng pattern. Pero most of the time, yan, most of the time, dapat parehas yung pattern nila, rhythm pattern nila. Okay? When dynamics are respected, this partnership becomes powerful. Not only in the pattern, not only in the rhythm, pero pati yung dynamics nila. So kapag humina si drums, the bass guitar should be softer din. Hindi pwedeng malakas si drums, mahina si bass or vice versa. Ayan. Alright, simplifying dynamics, low, medium, and high. Ito po yung main na dynamics natin. Low or soft, medium, or high. Pero in the middle, meron pang mga levels between them. Pero ito po yung major categories of dynamics. Pag sinabi nating low or soft, nandyan po ang piano. Pag medium or mezzo or moderato, ayan, nandyan po ang moderate. Then high or the loud, the forte. Ayan. In between, meron pa, gaya nitong double P or pianissimo. Ayan. Ibig sabihin ng pianissimo is very soft. Pag tatlong P, it means very, very soft. Ayan. Tapos meron pang MF or moderately loud, which is the mezzo forte. Ayan. Pero ang main category is low, medium, high. Same with the high, meron tayong forte, fortissimo, fortissimo. Yan. Loud, and very, very loud. Ayan. So, ito po ang simple illustration on how to illustrate the dynamics, low, medium, and high. So, sa isang kanta, tumatakbo sa ganyang klase ng dynamics. Merong part na mahina. Let's say, for instance, intro ng isang mabagal na kanta, we can use the moderato or the medium. Then somewhere in the middle or somewhere in after the bridge, pag nag-chorus ulit tayo, pwedeng forte or fortissimo. Yeah. So let us explore how each level plays out practically. Okay. Yan. Low dynamic. Yan. Saan ginagamit ang low dynamics? Oh, sorry. Di ba? Saan ginagamit ang low dynamics? Usually sa intro, sa outro, and reflective moments. Pwedeng after ng instrumental, then merong part na solemn. Yan. Pag low dynamics, ano ang ginagawa ni drums? Layout or use minimal symbols for timing only. Pag sinabi nating layout, reduce or walang gagawin. Same with the bass. Walang gagawin si bass. Layout completely. Yan. Hayaan mong other instruments lang. Yan po sa low dynamics. Hindi pwedeng bira ng bira. Ano? Next, this level often occurs in the intro, outro, or a quiet middle section. The worship leader may sing and play solo, usually on acoustic guitar or piano. Rhythm players should resist the urge to join prematurely. Yan. So, merong timing kung kailan ulit babalik into motion si bass or si drums. Ito po yung tinatawag nating low dynamic or piano or pianissimo or mezzo piano. Yan. Next. Medium dynamic naman, pwedeng sa verse or sa pre-chorus. Yan. Soft, medium. Drums use light cymbal groove or closed hi-hat. No snare yet. Or pwedeng tinatawag nating offbeat. O sinabi nating offbeat sa drums, instead na consistent na nasa 2 yung snare mo. 1, 2, 3, 4. Ang gagawin mo, aalisin mo yung isang 2 or alisin mo yung isang 4. At hindi consistent na 2 and 4. Yun yung offbeat. Alright. Sa bass naman, enter with high note. High octave whole notes played slightly. So, ibig sabihin naka-octave ka, wala pa siya sa lower register. Whole notes, ibig sabihin 4 counts or 3 counts. Depende sa time signature nung kanta. 6 counts kung 6/8. Yun. And played lightly. Yan. So, dalawang klase ng medium, yung tinatawag nating mezzo piano, MP,
and the mezzo forte or the MF. Sa strong medium naman, introduce snare, light touch. Keep hands low, play near drum edges. Or yung tinatawag nating rim or side stick or yung sa rim shot. Yeah. Sa bass naman, continue in high octave playing roots and some passing tones or passing chords. Yeah, passing tone kasi sa bass. As the chorus approaches, drummers can slightly open the hi-hat and shift stick position toward the center of the snare to build energy. So from side stick, doon na siya sa regular na drum head. Okay. High dynamic. Saan naman natin ginagamit ang high dynamic? Sa chorus, sa bridge, or the climax. Full groove, snare played in center and more volume. Ang bass naman, drop to lower octave, groove tightly with drummer's kick pattern. Yeah. High dynamics must still serve the song and support congregational worship. Don't default to volume for volume's sake. Ibig sabihin, wag natin i-overpower yung iba. Kapag lumakas tayo, make sure pa rin na nangingibabaw pa rin yung lead singer natin. It doesn't mean na kailangan mong ikaw yung bida or ikaw yung mangibabaw sa lahat ng part, ano? It just mean kailangang malakas pero with the coordination with other instruments and other elements pa rin. Ayan. Next, cohesion is key. Drummers and bass player must listen to each other. If one is playing high energy and the other's not, the effect is jarring or nagiging noise or hindi maayos. And a rhythm section in sync allows the worship leader to offer broad direction without micromanagement. Common misstep. Out of sync, bass player playing at full volume while drummer lays out creates imbalance. Yun. Yung sinasabi ko kanina na malakas si bass pero si drums hindi. Yeah. So know when not to play. Yeah. Just a quick reference chart, dynamics in worship. Pag sinabi nating low dynamics, layout or minimal cymbals for the drums and for the bass guitar naman layout. Nakalimutan kong ilagay yung dito po sa sa second column po, yan po ay para sa drums. Sa third column ay para sa bass guitar. For medium naman, light cymbals or light snare, subtle accents, high octave, sparse, and whole notes naman doon sa bass. Pag sinabi natin sparse, type. High, full groove, centered snare for the drums, and low octave in the pocket, occasional fills ang bass. Alright. Okay, bass and drum technique tips. Drum fills short, simple, one-hand fills while keeping time. Worship is not a concert. Kung hanggat maaari ay 1 bar or kung 2 bars man pero simple fill-in lang. Depende what the music requires. Pero there's a notion here that worship is not a concert. Hindi mo kailangang ibuhos lahat ng techniques na alam mo in just one song. Lahat na ng mga pinag-aaralan mong techniques, fill in dito, fill in doon. Intro pa lang, nag-fill in ka na. Hindi pwede. Bass fills. Use sparingly, often near song endings. 1 or 2 per song is plenty. Ayun. So, very minimal lang siya. Hindi pwedeng ang dami-daming fills. Pag sinabi natin fills, these are the riffs or yung mga notes natin in between the chords. Remember, your role is to support sung prayer, not to showcase chops. Ibig sabihin, we are supporting the song as a prayer and not as a performance, not as a groove itself. Okay. Dynamics aren't just about volume. They are also about articulation. So, pag sinabi natin close hi-hat for the drums, fewer notes, staccato, and high octave. Pag sinabi natin staccato, broken. Hindi siya nagre-resonate. Walang mga sustained notes. Ang ride naman, open hi-hat. Ride or open hi-hat, loose, nagsusustain siya, legato.
Yun po yung kabaliktaran ng staccato, the legato. The legato is sustained notes, lower octave. Okay, so this pairing creates contrast and progression across song sections. A great example of this can be heard in the worship song, Here I Am to Worship. Yan. Wag na natin pansinin yung secular reference, but you can hear for your reference lang. Sa Here I Am to Worship, there are parts kung saan naka-close yung hi-hat at merong part na naka-open yung hi-hat. Usually, nasa ano po siya, nasa pre-chorus yung open hi-hat and then chorus is the ride. Doon naman sa verse, naka-close hi-hat. The drummers can understand when to use the close hi-hat and open hi-hat and pati yung ride. Same function ang close hi-hat doon sa ride. However, they are played in different section of the song. Kumbaga same notes sila, same pattern. Kung tinutugtog natin yung hi-hat ng 8 notes, 1 and 2 and 3 and 4. Sa ride, we can play 1 and 2 and 3 pero with sustained notes dahil nasa ride nga tayo. And some accents on the bell ng ride. Okay? Final thoughts. Serve the song, serve the spirit. Every musical choice in worship should serve the moment and draw attention to God, not the stage. Drummers and bass players are not just timekeepers. They are spiritual anchors. Understanding and applying dynamics equips you to support your worship leader and lead your congregation into deeper encounters with the presence of God. Okay, for our next slide, this is for our video. Ano po? I'm giving you time to get your headphones kasi you really need to have your headphone para marinig natin yung mga low frequencies ng bass. And then, ang instruction here is you listen carefully kasi may mga questions right after the video which serves as part of your quiz. Integrated na po siya doon sa quiz and midterm requirement natin kasi hindi na nga ako magpapa requirement or exam for the midterm but few questionnaires lang as evaluation. Okay? Give me a signal po when you have your headphones already. Heart react kung naka-headphone na po kayo or earphone. Okay. Alright. Thank you. May 3 na 4. Meron ng 4 na naka-headphone. How about Sir Jesse? Ayan. Alright. Sir Renz and Sis Susana. Ayan. 2 na lang. Alright. Okay. Let's move on to our video demo. Ngayon, ipapakilala ko muna itong player natin. Itong video was taken during our plug-in. Ang plug-in is our online platform kung saan ay we are having parang talk show, ganun. Parang sitcom. Right? So, nagkaroon kami noon ng music clinic or sort of music ano bang tawag doon? Seminar or workshop na very short lang. At si Sir Haroniel Busto is one of our bassists sa Tune for Jesus kasi marami silang bass guitarist. And he is really good. Alam niya lahat ng mga techniques. Pero watch out doon sa kanyang reminder at the last part of the video. Okay? Kasi baka ma-misinterpret ninyo, he will be playing a little bit over. Kumbaga, hindi siya applicable for a set, for a praise and worship set list. Pero applicable siya for other types of presentations like in the offertory or special number. Baka ma-OA-han kayo doon sa kanyang pag-play. Meron siyang reminder sa latter part ng video. Again, bago ko po i-play ito, paalala lang po, watch out lahat ng mga sasabihin niya kasi may mga questionnaires tayo later after ng ating panonoorin. Okay, this is an 18-minute video. After po ng video, tapos na ang ating session. Sakto, 9 o'clock. Tapos na tayo sa ating session. So, are you ready? Please heart react so I can play now the video. Alright. Patry, okay, pakisabi po kung naririnig nyo yung audio. Kung hindi, mag-unmute po kayo and sabihan nyo po ako.
Meron po bang audio? Wala po, Pastor, sa akin. Okay. Sige. Dahil wala, let me end the presentation and I will open yung mismong file, yung mismong video na lang. Pwede na isama sa meron na po ba? Magandang gabi sa mga taga-subaybay ng plug-in. Ako po si Har. At ito na yung para sa mga basis, mga bahista. At mas maganda kung gumamit tayo ng headphone o speaker para mas dinig ninyo. At susubukan nating i-break down yung ilang mga bass lines at mga licks sa Mahal na Mahal Kita Panginoon. At meron tayong 6 na patterns na pag-aaralan. Ang ginawa ko dito, ginawan ko ng sarili kong version. So, titignan natin kung ano yung mga ginamit kong scales o techniques para makabuo ako ng sarili kong baseline. So, instead na ginagaya lang natin yung mga existing baselines sa mga kanta o pinapanood natin yung mga bass covers sa YouTube, which is okay, mas maganda kung alam din nating gumawa ng sarili nating mga versions o sarili nating baseline para hindi lang tayo nakadepende sa sinisipra natin o nakadepende sa style ng ibang bassist. Tapos itatry nating i-explore yung mga techniques na yon para ma-develop pa yung creativity natin as musicians. At nabanggit ko kanina na may 6 na patterns tayong i-discuss. Sinabi kong pattern kasi either baseline yon o bass lick o probably bass fill, ganon. At ipapakita ko muna sa mas mabagal na tempo yung bawat pattern para mas madaling sundan. Saka natin i-discuss yung details. Pattern number 1. Sa pattern number 1, ang gusto kong emphasize dito is yung blues note. Blues note, ito yung flat third para mas madali nating hanapin kung asan yung blues note natin. Sa key of G tayo sa sa Mahal na Mahal Kita Panginoon. Ang chord progression natin doon, simplified lang, G, tama. Mahal na mahal kita si Panginoon, D. Doon lang tayo maglalaro sa na yon, sa chord progression na yon. So sabi ko kanina, gusto kong i-emphasize yung sa blues note. Ang blues note natin dito sa key of G is yung B flat. Ito. Mas madali nating hanapin yung yung blues note ng key natin. Siya, yung flat third. Ibig sabihin yung sa interval kapag kumbaga sa do re mi ng key of G, yung pangatlong note, yung mi, do re mi, third, ito yung third natin. Tapos sabi natin 'di ba, flat third. So i-atras lang natin ng kalahati pababa para flat. 'Di ba? G first note, A second note, B third note.
So, ang blues note natin is yung sa B flat. Yan. B flat. Ito yung B flat. Para magtunog siyang bluesy, kailangan magkasama palagi itong B flat saka si B. Hindi siya magtutunog bluesy kung stand-alone lang si B o stand-alone lang si B flat. So, magkasama sila palagi. Magkasunod sila palagi. So, pakinggan natin yung subukan natin gumawa ng mga melodies using yung blues note para mas magets ninyo. So, key of G tayo. So, ang blues note natin. Note lang yung dinagdag natin sa usual na do re mi natin, di ba? Pero marami ka nang ma-produce na mga melodies. Natin yung stanza ng Mahal na Mahal. So yung blues note natin doon, ito kung napansin niyo. Bago tayo pumunta ng C. Pagpunta natin ng C, may muting pa tayo doon. So, para sa mga hindi pa nakakaalam ng muting, ano lang siya, percussive sound lang. Wala siyang specific na note. So, pag galing tayo ng G, tapos may blues note tayo, muting, papuntang C. Yan. Tapos, pagdating natin ng D, di ba ang chord progression natin is mahal na mahal kita, G, si Panginoon. Pagdating natin ng D, ang ginamit ko dito hindi mismong D, kundi yung third note din ng yung sa interval, third note din ng D is ano ba to? F sharp. Instead na D, F sharp. Tapos lang ako doon, nag-chromatic lang ako na before ko ma-reach yung F sharp, meron siyang kabuuan So, bago tayo pumunta ng pattern 2, pakinggan muna natin yung isa pang example. Yung mga favorite ng mga bahista dyan, yung stand up and give him the praise, yung who is like the Lord. Gumamit ako doon ng mga blues note din sa mga fill-in, saka sa groove. Pakinggan natin. Pattern number 2, balik tayo sa Mahal na Mahal. May part na kailan may di kita pagpapalit. Paulit-ulit lang dun sa may C saka B minor. Kailan may di kita pag B minor. So, same lang din, halos same lang dun sa first pattern natin. Tapos pagdating ng D minor o B minor, ang ginamit ko lang dun is yung yung sa may B minor scale. B minor. So, kung mapapansin ninyo, nag-muting pa rin ako. Meron pa rin akong sinisingit-singit na muting. Number 3.
titingnan lang natin doon sa pattern number 3 yung sa may ending niya na lick, blues lick, yung apat na chord nun is yung nakabalik na tayo ng G. Kailan may di kita pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon, G. So doon natin ipapasok yung blues lick na yon, yung pattern number 3 natin. So dito siya sa G. Nag-slide lang ako para mas madaling, kapag lumapit na yung daliri mo dito sa part na to, mas madali mo nang abutin yung G doon. Pattern number 4. So, ito yung sa may part ng chorus. Ang iniisip ko dito sa part na to, sa may chorus, paano natin gagawing funky yung bass line kahit hindi tayo gumagamit ng slap technique. So, ang gagawin natin para mas tunog funky siya, gagaya nung sample natin kanina, una, kailangan nating gumamit ng mga short notes. Kaya, hindi ako nagsusustain sa mga ginamit nating nota. Ayun, mga short notes lang. At gumamit din tayo, pangalawa, gumamit din tayo ng 7th chord. Correct me if I'm wrong, pagdating ng A minor, 7th chord ata tong A minor 7th chord ata ito. So, yung note na yon. Pattern number 5, ito yung medyo mabilis na lick. At hiniram natin ito sa mga technique ng ating mga leadista, mga lead guitarist. Since naman to, gitara pa din naman, klase ng gitara pa rin naman tong bass natin. Pwede lang nating i-approximate yung mga licks ng mga leadista dito. Dito, ang ginamit lang natin na scale ay yung E minor pentatonic. Pagkatapat natin ng E, doon natin siya ipasok. Medyo challenging to, itong parang fill in to, 'di ba? Para siyang bass lick. Medyo challenging siya sa ibang bahista kasi medyo mabilis. So, ang tip natin dyan, kapag ganyang mga mabibilis na licks para ma-develop yung speed ng mga daliri ninyo, start slowly muna. Kumbaga, kailangang maging precise muna tayo sa dun sa mismong notes na ginamit. So, ibig sabihin, kumbaga accuracy first muna bago natin siya bilisan. Kasi kapag mabilis masyado para sa atin, nagiging choppy siya, 'di ba? Sa Ilocano agbiddal-biddal. So kung choppy siya sa mabilis, itong mahal na mahal kita kasi nasa 130 BPM. So kung nahihirapan tayo doon, i-try natin sa mas mabagal. Halimbawa sa 100, mag-umpisa tayo doon. O kahit na kung ano man yung speed na komportable tayo na mapi-play natin yung lick na yon na malinis. So, yon. Mag-umpisa tayo doon. Kung halimbawa ang malinis na speed mo 110 halimbawa. So, sa second week, practicein natin dagdagan natin yung speed. Halimbawa, 115 naman. So, same lick pa din yung pinapractice natin. Then, the following week, 120, and so on and so forth. Hanggang maabot natin yung 130 na talagang tempo nung mahal na mahal. Pattern number 6.
Ito na yung last part. So, ito yung tapping. Kung natin i-discuss yung tapping, review lang natin yung chords nung sa chorus. Ang first chord nun is sa B minor. Habang buhay. E minor. Tapos A minor. Papupurihan ka. D. So dito, ang ginamit ko lang na scale sa B minor, saka sa mga minor chords pa na ano na madadaanan natin mamaya, yung minor triad lang siya. So, halimbawa, minor triad ng B minor. Ang triad niya ito. 1, 2, 3. So, ang notes natin doon, B, F sharp, A, saka B ulit na octave. Sa B minor, ang tapping natin doon slowly, ganito yon. Ilan pa natin para mas masundan ninyo. Ayan, pagdating natin ng E minor saka A minor, since magkakaparehas lang sila na minor chords, same pattern lang din. So, pagdating natin ng E minor, ganun din yung gagawin natin. Minor. Magkakaiba lang dun sa may D major na kapag pagdating natin ng D. Halos parehas lang naman, kalahating nota lang ang kalahating note lang ang difference. D7 nga ito, D major 7 eh. Slowly. Hanggang dito na lamang tong portion natin na para sa mga basis at yung mga na natutunan natin na mga techniques, use sparingly lang, use moderately, especially yung sa tapping, medyo harsh siya. Para siyang showing off. So, I would suggest na yung mga masyadong technical na mga ganun, gawin lang natin sa mga special number, ganun. Pero during actual na praise and worship, siguro mas maganda pa rin kung yung mas simple na baseline ang gamitin natin instead na yung mga tapping na yon. So, sparingly, kako kanina, hindi kasi necessary na every part ng kanta may ginagawa tayong kakaibang technique doon. Yung example lang natin sa mahal na mahal kanina, nilagyan lang natin ng maraming technique para makakuha kayo ng idea doon. Ganun, kukuha lang kayo ng idea doon, tapos saka nyo na lang i-apply sa kung saan siya mag-fit sa mga future na tutugtugin ninyo. So, yun lamang. Sana may mga napulot kayo sa akin at magandang gabi. Alright, so yan po si Sir Haroniel Busto. Pwede nyo siyang i-follow doon sa Facebook page niya. Ang pangalan niya ay Har Busto. At pwede kayong mag-thank you for the insights na shinare niya sa atin. Meron din siyang special intro noong Jesus Reigns Celebration. Nag-intro siya ng instrumental ng Amazing Grace. I will share the link, the video link later na lang. Hindi na natin mapapanood. Okay, so before ko ibigay yung questions, let me hear some of the takeaways. Ano yung manapulot natin from the video and from the slides na na-share natin sa gabing ito. Okay, sige po, you are now given the chance to share whatever insights. Pwedeng questions din if you have questions. Kung kaya kong sagutin, I will answer. Pero kung hindi, ay tatawag natin at siya ang sasagot.
Sige po, sino ba ang pwedeng mag-share? Sige, tawagin ko si Sir John Paul. Then after mag-share ni Sir John Paul, siya ang mag-pick kung sino ang mag-share. Mga 1 to 2 minutes lang po. Ano yung take away natin for tonight? Oh, good evening po. Kabigla, sir. Ang take away ko yung yung sinabi niya dun sa umpisa po yung B flat. Nalimutan ko yung sabi niya. Medyo ano siya sa akin, bago po siya sa akin. Tapos aakyat siya ng B tapos C bago siya babalik ng ano. Tapos hindi siya gumamit ng D na dulo, gumamit siya F sharp ang ginamit niya. Third nung D. So, yun lang po yung sa akin, yung take away ko. Okay, thank you, sir. Yan, blues notes ang tawag doon, yung third flat. Blues Blues notes po ba? scales. Parang grace notes na din po ba yun? Or Hindi siya blues notes? actually grace notes, pero passing note. Okay, Passing sige. note siya. Yan. Okay. Sige, sir, you Thank you po. call out for sino ang gusto mong mag-share din ng insight niya. Sige. Si Jaire Mary. Sige, Brother Jaire. Kasama ko po yun sa church. Okay, Nag-out. nasan na siya? Nakauwi ka na ba, Jai? Mukhang nasa biyahe pa po. Sige, you choose other na lang, sir. Sige. Si ano na lang po. Kuya Mark Angelo Gabriel. Hello, rinig po ba? Yes, mahina lang, sir. Mahina. Hello po. Ayun po, rinig na ba? Yan, bale, may tanong lang po ako about dun po sa dynamics. Although meron po tayong final rehearsal bago mag-service, mayroon po ba kayong specific, kasi pagka service na po in actual, may mga time po talaga na pag alam niyo na po yung pag may kilos na po ang Holy Spirit, may mga time na napapahaba or hindi na nasusunod yung sa rehearsal. Meron po ba kayong specific na senyales sa pagbababa or pagtataas ng dynamics? Baka suggestion po galing sa inyo. Opo, sa amin, very common yung, sa akin kasi pag palm up, ibig sabihin louder. Sa akin po yun sa church na pag sinabi kong nagsinyas ako ng ganyan, upper, raise the volume, raise the volume. Pag suminyas ako ng pababa, yan, lower the volume. As simple as that. Higher the volume, lower the volume. So, sa Pentecostal talaga, hindi maiwasan. Yung kahit na naka-rehearse na tayo, ito yung usual na dynamics na dapat susundin, ito yung sequence. Pero on the actual, nag-iiba. Ayun. Yes po. Yeah, I understand po yun. So, Yung lang sa po. kakay naman na po. Yung about po naman dun sa blues, okay naman na po. Medyo familiar na po. Kailangan lang talaga is mag-practice para mas mapamilyar ka kung gagawa ka ng sarili mong baseline. Hindi lang sa baseline, kahit na sa gitara din man po, di ba? As long as na nagpa-practice ka, mas magiging familiar ka sa tunog, magiging mas familiar ka sa pwede mong gawin. Yun lang naman po sa akin. Thank you po. Yes, thank you. Ang tawag doon ay improvisation para hindi lang tayo naka-cluster or naka-isolate dun sa naririnig natin. Sige, Sir Mark Angelo, call somebody else who will share. Ayan po yung kailangan si Pastor Ruben. Yeah. Yun, Pastor Ruben. Hello, Pastor. Pastor Ruben, are you there? Ayun. Wait lang po, Pastor. Yes po.
Sige po, ano pong natutunan natin? Ano pong tumatak sa atin sa lessons natin tonight? Yes po. Doc, sa gitara po kasi unti-unti pa lang po ako nag-aaral. So, hindi pa po ako familiar dun po sa mga ano. Pero po, ah, yung sa puso ko, nais ko po talagang matuto na gitara po. Pero sa ngayon po kasi sa pagluluto ko, almost 20 years na po. So, parang ano po yung mga daliri ko hindi na po. Kaya gusto ko po sana yung sa piano lang po. Piano na lang po. Sensya na po. Medyo okay po. Okay Tama po, po, thank galing po. you. Apo, thank you. Alright. I-join natin saglit si Sir Har. Baka gusto niyang bumati sa atin para matanong niyo kung ano yung gusto ninyong tanungin pa. Ano. Pero nasa office siya, sa saglit lang daw siya. Kasi tuloy natin yung... Habang inintay natin siya, let me call Brother Jesse. Yan. Ano ang natutunan mo, lalo na doon sa coordination ng drums at saka bass kasi drummer po kayo? Yes. Yes po. Yung sa ano po, dapat sa bass po, actually po wala po akong ano masyado doon sa bass eh. Kasi hindi naman po ako nagbe-bass pastor. Sa ano lang po sa drums, yung dapat po magkasama po silang lumalakas tsaka ano, ah, humihina. Then, pastor, yung tanong kanina na ano to, kasi doon sa amin din po sa church, parang kahit nakapag-rehearse na nga po, hindi po nasusunod yun. Parang ang ano na lang namin, kasi pag nakikita po namin yung congregation na go pa sila, parang ginugo pa rin po namin kasi parang leading na rin po ng Holy Spirit yun. Para po yung flow po bago po mag-preaching. Maganda, maganda rin po. Kaya po siguro, ano po ba yung, okay lang po ba yun, Pastor? Na ganun po yung technique din po sa church din namin. Yes, okay yon. Pero it requires a certain skills to determine kung it really requires by is the flow really requiring ng extension or talagang tama na. Okay? So makikita mo 'yan ang isang proof natin, makikita mo sa congregation if they are still into it or makikita mo naman kung pagod na sila. Anyway, it's not the song lang naman na makakapag-worship sila. So, kailangan ng skills. Ang lagi kong sinasabi is yung isang mata mo nakasara, yung isa nakapikit. Hindi siya literal na nakaganyan kaya tutugtog. Ano. Ibig sabihin, nag-worship ka at the same time, you are aware sa nangyayari sa actual, sa congregation. So, ayun. So, okay lang naman na hindi masunod yung pre-practice ninyo. And there are instances, ang magiging problema dito minsan, is kung sino ang susundin. There are instances na si song leader ang nagsisenyas ng go pa at yung music director naman sasabihin niya na hindi pa. So, dapat magkaroon ng clear communication at the beginning, sasabihin ninyo na, okay, for this song, ikaw ang magmamaneho, ikaw ang magdadrive, song leader. So, nasa iyo. Kung gusto mo pang ulitin ang chorus, ulitin ang verse, ikaw ang magmamanage ng kantang ito. But for this song, ako ang masusunod. Something like that. May clear communication. Lalo na sa mga gumagamit ng in-ear, na-experience ko na ito noon doon sa, ano nang tawag doon, Virtuosity namin doon sa Nueva Ecija with Pastor Eric. Yon, sinasabihan ko talaga sila kung for this song, the worship leader, ikaw ang mag-manage. Kayo pong bahala kung anong gusto nyo mangyari dito, kung ilang chorus. Tapos for the other songs naman, sasabihin ko na, okay, ako ang mag-lead dito sa kantang ito. So, sinasabi ko kung verse 1, verse 2, chorus, repeat. Ayan. So, the bottom line is okay lang. Be sensitive nga lang. Baka naman personal preference mo na lang na pahabain dahil nagustuhan mo yung kanta at hindi na siya corporate na pakiramdam. Ayun. Nothing wrong naman doon.
Hindi naman natin kasalanan, hindi naman magiging crime kapag humaba yung ating pagtugtog. Ayun. Thank you. Okay, Thank Brother you, Jesse. Pastor. Yes, you're welcome. Sino ang next na tatawagin natin? Sige, Sir Jesse, kayo po ang magtawag. Ah, wala po ako. Kayo na lang magtawag po, Pastor. Ayan, sino itong Samsung SM8346E? Sino po ito? Baka si Brother Jaire ito, Sir John Paul. Sino tong Samsung SM? Hello? Si Kim siguro, Kim Samsung. Okay, Samsung. Hanap lang daw ng pwesto si Sir Haroniel at pababatiin natin siya. Si Sir Haroniel, hindi ko po siya ka-churchmates, pero meron kasi kaming grupo dito sa Urdaneta. Taga Binalonan siya actually, pero meron kaming grupo dito na Tune Up for Jesus. Yung mga musicians po ay from different churches. Mga leaders actually ng kanilang mga churches. And then we had this group. At mostly magkakamag-anak din naman kami dito and family friends na rin. Kaya ayun, bumuo kami ng grupo. Noong hindi pa kami nagsipag-asawa at hindi pa kami busy, kami talaga yung mga tumutugtog sa mga main events. Kasama din natin, pioneer si Pastor Eric, hindi pa siya tune up for Jesus yata dati. Pero kasama na namin si Pastor Eric sa grupo. Ako nag-uumpisa pa lang. Wala pa akong alam tugtugin nun, kundi I give you my heart lang yata. Saka you are good. All about you yun. Umiikot lang sa mga kantang yun noon. Ayun. Nakikitune So, up ayun. lang. Nakikitune up. Baka change oil pa lang noon, Pastor. Hindi pa tune up. Change oil lang. Ayan. Pero yun, yung grupo na yun, yung mga unang magkasama ni Pastor Eric. Naka-quarantine ako sa loob eh. Tune up, change oil. Bawal lumabas si Pastor Eric noon. So, sa concerts, mga big events. Maliban kung Ayan. kasama si Ma'am Lato. Oo. Sige, who would like to speak? Sino pa po ang gustong mag-speak or mag-ask ng question? Hintayin lang natin si Sir Haron niya, binibigay ko na po yung question. Di ba, hindi nyo po kailangan sagutin today yung question. That would be your assignment sa mga estudyante po natin. Meron pa po ba? Sige, kung wala na, let me share you the final requirement muna. For the assignment, ito po yung assignment ninyo. Hindi ko na i-type. Ang assignment po ninyo ay what are the techniques na ginamit ni Sir Haron doon sa kanyang demonstration. Yan. So, ibig sabihin, kailangan yung panoorin ulit at magbigay ng mga, diniscuss niya ang mga techniques. Nabanggit niya yung mga techniques sa bass guitar. Yan. Tapos, expound nyo lang 1 to 2 sentences. Hindi po yung hindi po yung 6 na licks or pattern. Hindi po yun. May mga techniques siyang nabanggit. Ano yung mga yun. So, re-review nyo lang yung video. I-upload ni Pastor Eric itong Zoom natin. I-upload niya. Then, once na na-upload na, i-review nyo lang po yung video. Very direct to the point lang. For example, tapping. Ano yung tapping? Pwedeng in your own word or pwede kayong mag-research. Yan. Tapos, lagyan nyo na rin ng description. Konting natutunan about doon sa video. Okay. Yun po yung assignment po ninyo. Maipasa po sana ninyo before the next session. Ayun. Sa mga estudyante po natin. Okay, and for your final requirement, ito po siya. Balitaan niyo po ako pag pumasok na si Sir Haroniel. Hindi ko makita eh. Ayun, nandito na pala si Sir Haroniel. Okay. Sir Haroniel, hello po. Good evening. Yan. Katapos lang namin panoorin yung malupit na video mo.
Sige po, pabatiin natin si Sir Haroniel. Ikaw, pwede nyo siyang tanungin kahit na anything under the sun. Let's welcome Sir Haroniel Busto. Good evening po. Good evening po sa inyo mga kakabsat. So ayun, sana po may napulot kayo dun sa video. Kasi nag-request si sir na ng parang online tutorial parang hindi pa kaya ng schedule sa hindi kaya ng internet connection dito sa amin dito sa Manila. Kaya video na lang yung sinend ko. So maraming salamat po sa panonood. Yan, pwede kayong magtanong gaya ng how to be user, o ilang taon ka na sa ministry, ano yung mga naging challenges mo while practicing or while earning those skills. Baka pwede ka pang mag-share, Sir Haroniel, ng any tips as a not only basis pero as a member of the band. Kung single pa daw po ba siya? Ayan. Opo, single pa din po. Single pa. Okay. Marami Maraming po bang worship updates leader dito? ditong single din eh. Na So, ayun. balo. Joke lang. So ayun po. Ilan po yung mga bases dito? Madami po ba? Mga participants na base yung hawak? Pa-heart po sa mga basis natin dito, sa mga bahista po dito. Ako feeling lang. Feeling. Ayun, si brother. May isa lang po. All around daw, all around. Nice po. Si brother John Pod. So ayun. So tip lang po siguro pag hindi ko po alam kung ano na po yung mga levels natin, pero ano lang siguro at any level naman maganda siguro kung pakinggan natin lahat. Saka yung palagi kong sinasabi sa mga kasama ko sa music team na before pa ng rehearsal pinaka-importante yung preparation, yung prepared na sila, yung alam na nila yung part nila, nakasipra na sila. Kasi ngayon yung parang yung napansin ko sa tawag nito, yung parang trend ng pagpa-practice. Yung iba kasi parang reliant ba yun? Yung parang nagre-rely na lang sila sa Google, sa mga chords, ganun. Nagre-rely na lang sila sa mga YouTube covers, mga ganun. Pinakamaganda pa rin yung sarili nating sipra, kumbaga. Kung familiar tayo sa term na sipra, yung sarili nating kapa. Kasi kung ano man yung songs na binigay ni song leader, pakinggan natin hindi yung kung saan-saan pa tayo naghahanap ng source ng chords, naghahanap tayo sa internet. Tapos tinitingnan natin yung YouTube. Hindi naman masama hindi ko naman sinasabing masama. Pero kung minsan kasi ang parang downside nun, hindi masyadong trained yung tenga natin. So more on mata-mata lang. Sa Ilocano nakita ko basa-basaan na lang titingnan na lang yung letters, C sharp, C sharp minor, mga ganun, mga nakikita natin. Pero the best pa rin kung sipray natin maigi, kabisaduhin natin yung songs sa mga basis. Kung minsan ang tinuturuan parang pattern na instead na yung letters ang i-memorize natin sa chords, na 3 chords na lang titingnan pa yung Google. Familiarize na natin yung tunog. At the same time, kasi pag sinipra natin, familiarize natin, doon din natin ma-practice yung familiarization ng fretboard, yung familiarization ng chords, 'di ba? Kahit hindi natin alam yung sunod-sunod na letters, pero alam sa tenga natin, doon sa isip natin, parang familiar na yung chords niya, parang ganun. So, para sa mga fellow musicians, parang be prepared lang palagi, ganun. So, ayun. Yun lang, Sir Jeron. Thank you so much. Sorry kasi medyo tight lang yung schedule, nasa office kasi ako ngayon. Kaya sabi ko kay kay Pastor Jeron na sisilip lang ako saglit ako sa kanya. So thank you so much sa time na binigay niyo sa akin na magpakita. Ayun lang Thank po. you very much, sir.
Thank you, thank Thank you. you I rin hope po. makapag-session pa ulit tayo with you. Thank you, sir. Kaya God po. bless Sa you. susunod, ano na, yung live na sana, yung maganda kasi yung ano, Yan. yung parang May one-on-one, ano. interaction. Okay, yung interaction. Thank you po sa inyo. Bye-bye po. Thank God you. bless God you bless po. you, sir. Ayan, yan si Sir Haroniel Busto. Ayan. Yan, very humble na kasama natin yan. Sa Manila ang workplace niya, pero pag may event dito, talagang nagde-leave siya. Yan. Hindi niya pinangihinayangan na walang sahod. Until now, mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ugali niya. Basta for the Lord. Yan. I hope mas marami pang musikero ni Lord ang ganun ang attitude. Ngayon kasi ang dilema namin pati sa church, dahil may klase daw. Well, naintindihan natin may klase, pero para bang ang hirap nilang mag-adjust. Yung bang kung titignan mo, kaya naman nilang mag-adjust kung tutusin, pero ginagawa ng yun na yung reason para hindi maka-catch up. Maraming work, maraming requirements sa school. Ayan. So, pag-pray natin yung ating generation ngayon, sa mga ka-age ko dyan, na talagang napudpud yung mga cassette tape, sa pagsisepra, yung napudpud yung mga CD. Alam niyo yung struggle natin noon, ngayon na open resource na, medyo may katamaran pa. Yes, sir. Salamat po. Ayun. Pag-pray natin yung ating generation. Alright, so going back with our finals po ito, finals requirement. Sa lahat ng estudyante natin. Ito pong finals natin. Let me explain. Sorry, excuse me po. Okay. So, ang final requirement natin ay gagawa kayo ng documentation of your worship band ministry, of your music ministry. Your report should include the following. Ito po yung mga essentials na dapat kasama doon sa documentation ninyo. Pero, pwede yung dagdagan. Depende kung may mga routine pa kayo na hindi kasama o hindi ko na isama dito. Okay, the process of song selection. So, paano nyo i-document yan? Ano yung guidelines ninyo for selecting the songs? Yan. Or sino ang song leaders? Yung song leader ba ang gumagawa, naghahanap ng songs, pinapacheck sa MD? Yan. And how daily devotions are done. So, mayroon ba kayong consistent na pagsisend ng mga daily devotions or consistent na checking ng daily devotion? Namo-monitor ba yung kanilang devotion, spiritual growth, maliban dun sa skills nila? Sa amin po, this 2026, we just started yung strict monitoring. Strict monitoring. Hindi ko sinasabi na ngayon lang kami nagde-devotions, pero ngayon namin in-implement yung strict monitoring. Last year kasi ang ginagawa namin, every Saturday, ay nag-i-speak ang lahat. They will share one of the devotions or one of the messages na natanggap nila kay Lord for that certain week. Yan. Then every one of us sa music team na nandun sa rehearsal will speak. Yan. Pero ngayon, ang ginagawa na namin, started last Sunday or last Saturday, ay daily silang magsisend ng proof that they just finished their devotion. Iba pa po yung Bible reading. Iba pa po yung Bible reading. Iba pa po yung kung may binabasa silang ibang book. Basta ang basic requirement ay mag-send sila ng proof ng kanilang daily devotions. Meron din akong checklist kung sino ang nakagawa, kung sino ang hindi. Yan. So, rehearsal routines and preparation. So, ano yung ginagawa ninyo during rehearsal? For example, sa amin, ang time namin for rehearsal ay 6 p.m. So, bago mag-start ang 6 p.m. na rehearsal, ano yung mga dapat nilang gawin? Check batteries, mayroong separate na pag-uusap-usap ang mga singers kasi ituturo ni song leader yung sequence. Meron din namang separate na session ang mga instrumentalist to finalize yung kanilang chord progression. Then, kung mayroong mga parts or harmony ang mga background vocalist, ituturo yung mga parts nila. Then, eventually, sabay-sabay na kami. Ganun po. Yung mga routine ninyo during
the rehearsal and preparation. Then, pre-service orientation. Pag sinabi nating pre-service, ito po yung Sunday morning. Ano yung ginagawa ninyo before the service starts? Sa amin, may share ko lang, 1 hour before the service, yun po ang call time namin. 8:30, kasi ang start namin ay 9:30. 8:30 nandun na sila. Anong ginagawa namin? Pasada pa doon sa mga ibang parts na hindi masyadong malinaw, or kung gusto naming pasadahan yung new song, yan, pinapractice pa namin yan. Then, merong orientation, lahat ng mga workers, and then prayer, corporate prayer. Then, the actual Sunday worship service flow. So, paano nyo i-document ang actual Sunday worship service flow? So, kailangan ninyong i-video ang inyong sarili or ang inyong worship band or yung mismong service during the praise and worship. Video po ito. Itong actual Sunday worship service flow. Yan. Then, the post-service evaluation. After the service, mayroon bang evaluation na nangyayari? Or not necessarily na right after the service. Maaring the day after, pwedeng Monday, Tuesday, or basta ang pag-uusapan ninyo is about sa service. O, dun yung sinasabi, ito mali yung progression mo kanina. Ito, masyadong maaga yung pagpasok ninyo. Kulang kayo ng 4 bars, 4 counts, something like that. Yun po yung post-service evaluation. And then after the post-service evaluation, ano yung mga assignments na binibigay natin sa ating music team members? For example, ang binigay kong assignment sa aking gitarista, sabi ko, starting now, huwag ka munang mag-capo. Lahat ng mga set list na ibibigay, huwag mong itatranspose using the capo. You practice as is. Kung naka-bar chords yan, kung A flat man yan, F sharp, or whatsoever, yun ang gamitin mo. Huwag kang gamit ng capo for your practice at home. But of course, in the actual na pag-play natin ng Sunday, you may use the capo. So this builds confidence doon sa aming gitarista na kahit na anong key signature ang tugtugin na niya, he can play. Yon. Then, yung documentation should reflect both the spiritual and organizational aspects of your ministry. Ngayon, make this creative. Ang required lang na video dito is yung actual Sunday worship service. Hindi nyo po kailangang i-video lahat. Hindi nyo kailangang i-send na buo. Pwedeng cut. Ika-cut nyo lang siya. At kumuha lang, mag-splice lang kayo from one song. Lalong-lalo na yung mga transition. Ano yung mga magandang isama sa video. Another thing, pwede nyong gawin lahat ito in one video. As a whole, pwede nyong gawin na isang video. Parang vlog type. Yan. Pwede nyong gawing vlog type na ito po ang worship band ministry ko and ganito po ang ginagawa namin. Pwedeng ganon. Bahala kayo kung paano ang gagawin ninyong documentation. Kung written for the other parts dito, kung written siya, okay lang po yun. Written, pictures, okay lang po. Basta ang video lang po dito is the actual Sunday worship service flow. Yan. So ito po ay finals requirement. Since meron pa tayong dalawang sessions, one is, next week is the guitar and the other one is for drums. So, wait lang, check ko lang po yung calendar. So, ang final submission po nito, you have 2 weeks to do. Ngayon po ay 13, 2027. Okay, sige, i-maximize na natin hanggang January 31. Sabado po yun. Hanggang January 31, 11:59 p.m. So, mayroon pa kayong dalawang Sunday na pwede nyong kunan ng documentation for your actual Sunday worship service. Pwede kayong mag-video, pwedeng solo video ninyo na nakatutok sa instruments na hinawakan ninyo or the whole team. Ayan. Any questions so far? Clarification sa atin pong requirement. Excuse me po, Pastor. Yes po. Doon po sa actual Sunday worship service flow, Pastor, yung sa akin po kasi, bali po, lumipat po kami ng church pastor ngayon. Then, hindi pa po kasi ako kasali sa bagong music team, Pastor. Kaya po, yung agam-agam ko, Pastor, baka di ako makapag-video kasi hindi pa po ako kasali sa music team sa isang Okay. sa bagong naming church ngayon. Ganito na lang gawin mo, sir.
mag-ask ka na lang ng permission doon sa music director or pastor na kukuha ka lang ng video or pictures ng yung church na kung nasaan kayo. For the others naman, pwede kang magbase doon sa dating church ninyo. Ayun. Dito sa video na actual Sunday worship service, yan, ipaalam mo na sa pastor na mag-video ka. Hindi naman kailangan buo. Or kung may live streaming sila, pwede mong i-cut na lang doon. Pero dito sa ibang process, kung naalala mo, yung dating church, Opo. yung ginagawa niya doon na lang. Kung Sige kaya po, mong Pastor. kumuha rin ng idea sa church ngayon, mag-interview ka na lang doon. Kahit few words from them, yun na lang ang i-document mo. So, Sige po, Pastor. Baka po after 2 weeks, baka po makapasok din sa ayun. sa Di music mas team, maganda. Pastor. Oo, di Sige mas po, maganda. Pastor. Thank you po. Okay, thank you, sir. Sige po. Ano pa po ang clarifications natin? Any more concerns? So, kung wala, I presume na walang problema. Naintindihan. Yes, sir. Pastor, isang buong video po yan. The process of selection, how daily devotions are done, ganun. Parang vlog type po ba? Apo, kung gagawin yung video siya, yan, di mas maganda. Pero ang nire-require ko lang na video talaga is yung Sunday worship service flow. The rest, kahit written lang, kahit parang gumagawa ka lang ng newsletter, pwedeng written lang siya. Pero kung kaya mong gawin na video, di mas maganda. Yan. Pwede natin i-post. Yan. Pwede Sige yun. ba? Hindi ako ng tulong sa namin, multimedia department. Yeah. Salamat po. Thank you. Ano pa po? Kung wala na, Pastor Eric, any announcements po, updates from our schools bago natin saraduhan? Hello po, and magandang gabi po at praise the Lord dahil meron tayong magagaling na mentor at may kasama pa tayo kanina. Announce ko lang kung ano yung matapos natin hanggang June, kung diploma level or associate, kung hindi umabot ng bachelor pero umabot mahaba pa naman ng time, ay yun yung i-graduate natin, and praying sa June 12 dun sa katransak ko ngayon na location, ay magandang location po yun sa Mateo Rizal. Tabi lang ng Marikina yun, pero kung gusto nyo na hindi ma-traffic, kung may sarili kayong sasakyan or pwede rin mag-commute, Quezon City, tapos Ampid San Mateo, merong sakayan doon ng Ampid San Mateo. Bibigyan ko kayo ng instructions, so kung gusto nyo makarating. At ayun, sa June 12 po yun, walang pasok. Pwede po tayo magpunta. And sa mga interested sa subject na church management, next week, start natin with AA-assisted learning. Kasi we are aiming yung tinatawag na try-learning mode ng self-pacing or correspondence, maliban sa online mode, no? Pero kasi online pero self-pacing na pwede siyang considered as offline. Sa online, Zoom and live stream, tulad ng ginagawa natin, synchronous. And meron ding asynchronous through ebooks, and another one is video modules, yung sinisave natin ito at dina-download, ina-upload natin sa YouTube natin as a course, and then yung AI-assisted learning. At maganda yon, meron tayong mga subject na ini-encode and ina-incorporate natin yung mga ebooks and PDF doon kay AI, finifeed natin siya, and then ibibigay niya yung outline sa inyo and ituturo niya, magle-lecture until magbigay ng mga exam every
modules or sabihin na lang natin mga main division or topics. So, yun yung AI-assisted na learning. And may mga pwedeng AI-assisted learning dito sa ating music and gusto ko na ma-experience nyo yun. Ibale, magbibigay ako ng isang free. Pipili ako ng isang subject para matry nyo yung sinasabi nating AI-assisted na learning sa MBS. So, yan. At meron ding Pauline Epistle, yung mga sulat ni Paul next week. May Zoom class din yon. Meron ding workbook, ebooks, and meron din siyang AI-assisted na learning. And another one is yung AI certificate course natin sa next Wednesday about how to use AI in daily living for enhancement. At susunod dun yung earning opportunity sa AI. Yun ay applied AI course, certificate course yun ng MBS. So, pang 4th subject. 5 subject lang din yun, parang ganito. At yun nga lang, itong sa atin, umabot ng bachelor, pero ito certificate level lang, kaya 5 subject. So, sa mga first time dito, kung meron man, ito ay 20 subjects at meron ding mga special subject tayong possible na natalakay namin ni Pastor Jeron yun. At kung matapos natin yung 20 subjects before June 12, AB ang ating i-graduate. So let's pray for that at gawin lang natin ang ating mga requirements kasi may TOR din tayo. So yun lang. Nawa makita natin kayo sa June 12. Yun na yung pinaka-grand meetup natin. Minsan lang to, karirin nyo na. Alright. Sige. Thank you, Pastor. Sige po, sa ating pagtatapos, kayo na rin po mag-close, Pastor Eric. Pero bago yon, baka pwede